Emosyonal na humarap sa media ang OFW seaman na ama ng 4 na taong batang biktima sa aksidente sa NAIA Airport Terminal 1. Isinalaysay nito ang malagim na pangyayari sa kanyang asawa at anak. Pero bago yan, pinangalanan na ang isa pang biktima sa mga nasawi sa pag-araro ng SUV sa departure ng NAIA Airport Terminal 1 nitong May 4 ng kasalukuyan. Ayon sa balita, kinilalang si Derek Quiapo Ostino, 29 years old, ang isa sa mga biktima sa trahedya sa NAIA Airport. Napapunta daw sanang Dubai para sa 6 na araw na business trip. Ayon sa tiyuhin ng biktima, isa umanong senior supervisor si Derek sa isang publishing company at breadwinner ng pamilya. Ito daw umano ang nagpapaaral sa kanyang mga kapatid, kaya't nawalan umano ngayon ng pag-asa ang pamilya para sa kinabukasan ng mga kapatid ni Derek. Nawala yung pag-asa ng pamilya, kinabukasan ng mga kapatid. Senior supervisor na siya, breadwinner of the family. Pinapag-aaral niya yung gusto ng kapatid. Yung isa ng mga kapatid niya napagtapos na niya. So siya rin ang tumutulong sa tatay niya para doon sa financing nung, kasi may bukid sila eh. So mabigat kasi maraming pangarap si Keo para sa kanyang pamilya. Hustisya ngayon ang sigaw ng OFW seaman na kinilalang si Danmark Masunson, na ama ng batang nasawi sa NAIA Airport na kinilalang si Malia Yuchin Ganyeta Masunson. Ito ang kanyang panawagan sa gobyerno sa una niyang paglantad sa publiko. Napapanagutin daw ang driver ng sasakyan at tulungan siyang hindi makapagpiyansa ang driver na umararo sa kanyang anak at sa kanyang asawa at sa iba pa niyang mga kaanak na ngayon kasalukuyang pang nagpapagaling sa ospital dahil sa matinding pinsala na natamo sa trahedya na nangyari sa NAIA Airport. Labis ang pagdadalamhati ng OFW seaman. Sa pagharap nito sa media, tuliro at emosyonal habang ikinuwento ang huling sandali bago ang malagim na insidente. May kumalapag po. Katot ko pa po kasama ko nun eh. Hindi na po siya nagre-reply. Doon na po ako natakot kaya po ako napatakbo. Tapos nung paglabas ko po, nakita ko po yung mga magulang ko, pati yung aking pamangkin. Pati yung aking asawa, nasa ambulansya. Yung pong anak ko, nahanap ko, wala, hindi ko po makita. Pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po nila alam. Kasi hindi pa na po na na-check. Pero pagtingin ko po doon sa ilalim ng sasakyan, yun, hindi ko na po nakita. Tanda pa ang nangyari. Hindi ko po kaya. Kaya po ko nagsasalita dito para mailabas ko yung nararamdaman ko. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Manila. Alagang-alaga po po yan, lalo ng asawa. Hindi pa po niya alam na wala na anak ko. Kaya po nag-ibang basta para po sa kanilang dalawa. Tapos hindi ka po mangyayari. Paano po yung tulungan niyo ako na managot yung bumangga sa anak ko? Makakalagot po ito, tulungan niyo po ako. Sa ating pong gobyerno, tulungan niyo po ako na mapanagutan ko. Sana po hindi po sa makapagpiyansa.